Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli ang pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo, Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng Espiritu Santo, sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa kapuspusan ng Espiritu Santo, sa muli mong paggamit ng social media upang magbigay ng binhi mula sa iyong banal na mensahe, sa iyong mabuting balita. Maraming salamat, Panginoon. Ito rin namin itong spiritual naming pagkain. Lumapit tayo sa Diyos na may kababaang loob at humingi ng paglilinis. Upang sa ganon, maliwanag, na maunawa natin ang kanyang mensahe. Ama, patawarin mo po ako sa aking mga pagkukulang. Linisin mo po ang aking puso. Upang sa ganon, gamit mo akong instrumento para sa iyong mabuting balita. Muli, pusasin mo ako ng iyong banal na espiritu at ang karunungan ay hinihiling ko po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kaya din, Panginoon, ang dalangin ko sa makakarinig ng Monday Gospel. Muli, ano man ang aming pagsubok na pinagdadaanan, dawa sa mga oras na ito ay isang tabi muna namin at ituon namin ang iyong mensahe sa iyong mga salita na magsisilbing kagalingan sa aming mga kasalanan. Halika, Banal na Espiritu, manahan ka sa bawat isa.
Nananalangin kami na ang pag-ibig ng Diyos ay maramdaman namin sa oras na ito, at ang pag-ibig namin sa Diyos ay may padama namin sa Kanya. Come Holy Spirit, we pray, and come Holy Spirit, we need you. Patuloy kang kumilo sa mga darating pang minuto. Ikaw ang maitaas at mabigyan parangal sa Facebook Live na ito. Hindi ang lahat ng ito'y dalangin ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Tinang siya ni Judas, hindi ang Iscariote. Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo nagpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tutupad sa aking salita. Ibigin siya ng aking Ama at kami isa sa Kanya at mananahan sa Kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo, ang mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Word of God, Daily Gospel at Facebook Live. Muli ang layunin ng Facebook Live na ito ay ipalaganap ang mabuting balita araw-araw through social media, kamukha po ng Facebook Live. At ako po si Sister Angelica Dorde from Bulacan at isa po akong Katoliko. At ang ating pong pagbasa ay nagmula kay San Juan, chapter 14, verses 21 to 26. Amen. So, napakaganda po ng ating gospel sa araw na ito. Sapagkat mismo sa bibig ng Panginoong Hesus, sinabi niya na ang tumatanggap sa aking mga utos
at sumusunod dito, ang siyang lang tunay na umiibig sa akin. Amen. So, alam niyo, madaling sabihin kasi sa Diyos na, Lord, I love you, ha? Diba? Minsan hindi lang sa Lord kahit minsan sa tao. Minsan may mga tao na madali sa kanilang sabihin na, I love you, I love you. Di ba may ganon? Pero ang tanong, totoo bang yung I love you? Kasi yun nga, di ba, madali siyang sabihin, pero mahirap siyang patunayan. Kung minsan nga, mas maganda pa siguro yung patunayan mo muna, bago mo sabihin yung I love you. Yun nga sinasabi natin, action speaks louder than words. Amen? Pero yung pala ang dapat nating matandaan, na kung talagang mahal natin ang Diyos, ano ang sabi ng mabuting balita? Na sumusunod sa Panginoong Hesus ang mga umiibig sa Kanya. Amen. So, ano ba yung mga pagpapatunay na mahal natin ang Diyos? Yung masasabi natin sa buhay natin na, ay, mahal ko na pala ang Diyos. Na-fall in love na pala talaga ako sa Kanya. Diba? Yung talaga palagang, hindi ako mabubuhay nang wala siya. Amen. So, pag itong tatlong ito ay nasa sa atin, aba, totoong mahal natin ang Diyos. Una, pagkamuhi sa mga kasalanan. Kung tunay nating mahal ang Diyos, dapat na tayong namumuhi sa mga kasalanan. Bawat isa sa atin, alam natin yung ating mga kahinaan. Yung nagdadala sa atin sa pagkakasala. Alam natin na, mahina ako sa ganito, madali ako magkasala sa ganito. Hindi po ba? Alam natin yan. Kaya lang, malalaman natin na totoo nating mahal ang Diyos kapag kinakamuhian na natin yung kasalanan na yan. Halimbawa, pagsisinungaling, kinamumuhian na natin yan. Hindi ba? Hate na natin yan. Hindi natin niya kaibigan. Di ba? Kaaway na natin ang kasalanan. Hanggat maaari, di ba? Pagka namumuhi ka, kaaway mo, hanggat maaari, ayaw makita Hindi ba? Na, malalaman natin talagang mahal na natin ng Diyos kapag, alam mo, yung bago mo palang gawin yung kasalanan, ikaw na yung unang umaaray. Para tayong mga nanay, no? Dahil sinasabi natin na, saktan mo na kami, mga nanay, wag lang yung anak namin. Diba, ganun tayo magmahal sa ating mga anak. Ibang, ako na lang mas masakit Ako na lang nasasaktan, wag yung anak ko. So, ganun dapat din. Yung bang, hate mo na yung kasalanan, ayaw mo nang gawin yung kasalanan, kasi nga, ikaw unang aaray. Parang, ay Lord, teka, ang sakit, ayaw kong gawin sa'yo to. Di ba, yung bang, may pakiramdam na, yung spiritual connection mo kay God. Hindi ka mukha noon na kapag tayo ay nagkakasala, hindi tayo nasasaktan. Natin pakialam kung nasaktan natin si Lord. Nasisihan pa nga tayo, di ba? Natutuwa pa nga tayo Nagkakaroon pa nga ng satisfaction tayo kapag nagawa natin yung kasalanan Maraming kasalanan yan. Halimbawa, dati mahilig kang manood ng mga pornography na mga panoorin. Abi, kung talagang mahal mo ang Diyos, hindi ka na manonood. Hindi ka na pumunta sa mga porn site. Amen. Hindi ka na mag-i-imagine ng mga malalaswa. Siyempre, mahal mo ng Diyos Hate mo na yun. Ayaw mo na yung makita. Hindi ba? Pagsisinungaling. Kung mahal natin ng Diyos, hindi na tayo magsisinungaling. Kasi alam natin, maloloko natin ibang tao, pero hindi ang Diyos. Amen? Ano pa yung mga uri ng mga kasalanan na ginagawa natin? Yung pagiging mainggitin sa kapwa, yung pagtatanim ng galit sa kapwa. Kung talagang mahal natin ng Diyos, hindi tayo magtatanim ng galit sa ating kapwa, hindi tayo gaganti. Bakit? Siyempre, namumuhi na tayo dun. Alam natin, masasaktan natin ng Diyos Amen? Yung mga bagay na alam nating ayaw ng Diyos, dapat ayaw din natin. Yun, mahal na natin ng Diyos pagka ganun. Pero hanggang sa ngayon, ginagawa pa rin natin yung mga paulit-ulit nating kasalanan, ibig sabihin, hindi pa talaga natin mahal ang Diyos. Kasi, okay pa sa atin nagagawa pa natin nasasaktan pa rin natin siya. So, every time na tayo ay gumagawa ng kasalanan, parang pinasasariwa natin uli ang sugat ng Panginoon.
Yung natanggap niya nung siya, di ba? Nung bago siya ipako sa krus. Amen. Pagkamuhi sa kasalanan. Yan dapat. Ang isa sa mga patunay na mahal natin ang Diyos. Ibang tipong yung kasalanan na yun, niluwanan natin, itinaboy na natin sa ating buhay, isinuka na natin, huwag na natin dilaan, di ba nakakadiri yun? Yung isinuka mo na, tapos dilaan mo pa ulit, kinakain mo pa ulit. Namumuhi tayo. Kaaway natin ang kasalanan. Diba? Hindi tayo nakikipag-close. So, yun ang number 1. Pangalawa, malalaman natin na mahal na natin talaga ang Diyos kapag sumusunod tayo sa kanyang kalooban. O pagsunod sa mga kalooban ng Diyos. Masasabi natin, mismo ang Panginoong Hesus noon, mismo sa bibig niya nang galing Umpisa pa lang ng gospel na, diba, ang sumusunod sa aking utos, yun ang totoong nagmamahal sa akin. Amen? Nang tumatanggap sa mga utos ko, at tumutupad ito, yun ang umiibig sa akin. Eksakto. Bakit? Siya mismo Perfect example. Perfect example ang kanyang pagsunod. Talaga ipinakita niya ang pagmamahal sa Diyos Ama. Amen? Si Kristo mismo sa garden ng Gethsemane. Di po ba? Yung agony niya sa garden na talagang, di po, nakikipag-usap siya sa Ama, umiiyak siya, halos dugo na yung lumabas sa kanya. Kasi, di ba, ang hirap ng kanyang pagdadaanan Pero at the end, di ba, ano sabi niya, hindi yung kalooban ko, kundi yung kalooban mo ang makasunod. Ganon kadakila ang kanyang pagmamahal sa ating Ama. Talagang, pwede naman siyang magreklamo, di ba? Ay, anak mo ako, pagkatapos ako isusubo mo sa krus, ako ipapako mo. Ayan mga makasalanan na yan. Tayong mga makasalanan dapat ipinako sa krus. Pero dahil yun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Diba? Binigay niya ang kanyang anak. At anong ginawa ng anak? Sumunod. Kaya kung hanggang ngayon, hindi pa rin natin sinusunod ang kalooban ng Diyos, hindi talaga natin totoo mahal ang Panginoon. Niloloko natin ang ating mga sarili. Amen? Kaya nga diba pag nagdadasal tayo, may part na humihingi tayo, Lord, pagkaloob mo sa akin to, Lord, gusto ko to, Lord, ganito. Lord, pagalingin mo ko. Amen? Hindi natin makamtan ang ating mga dalangin, sagot sa ating mga dalangin. Kasi puro ako yung gusto natin, gusto ko to. Kapatid, sa gusto lang tayo maubusan ng gusto. Pero, alam na ng Diyos yan Alam na ng Diyos kung ano yung gusto natin Pero lagi nating sabihin sa ating panalangin, Panginoon, hindi ang kalooban ko, hindi yung gusto ko, Lord. Oo, Lord, ito yung gusto ko. Pero kung ayaw mo, mas ayaw ko. Ganoon ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yung bang tipong wala ka ng pakialam na, ay Lord, gusto ko mag-abroad Tapos, hindi mangyayari na makapag-abroad ka. Di, siyempre, iisipin mo na, kung ito'y kalooban mo, Panginoon, tatanggapin ko. Di ba mga bagay na minsan, di ba, nag-wonder ka na, wala ka namang masamang intention, pero hindi nangyayari yung mga kasagutan sa panalangin mo. Okay lang yun. Lagi mong iduduktong dyan, kung hindi mo kalooban, Panginoon, okay lang po yan, matatanggap ko. Instead, lagi natin isama sa panalangin natin ang yung bang pagdating ng mga pagsubok, mga unexpected na pangyayari sa buhay natin, biglang nagkasakit, nagkaroon ng mga sakuna, lagi natin sasabihin sa Panginoon na, lakasan mo, dagdagan niyo po yung faith ko, Lord, na masunod ang kalooban mo. Hindi ka na nakatuon sa gusto mo. Hindi na tayo nakatuon sa gusto natin. Wala na yung focus sa gusto natin. Kasi, ang perfect plan ni God sa atin, nandiyan dyan Nasisira lang yan. Kasi nga, yung laging will natin, ang ginugusto natin. Hanggat gusto natin, alam natin mga palpak yung mga will natin Hindi ba? Lalo na kung na-involve dyan ng emotions, yung mga material things. Amen. Niligtas na tayo ng Panginoon Diba? Sinunod niya ang Ama dahil sa kanyang pag-ibig. Amen. Kaya dapat sa lahat ng ginagawa natin, Lord, gusto mo ba to?
Kapag may napapanood tayo sa mga social media, sa mga YouTube, sa mga TikTok, yung mga content nila, Lord, gusto mo ba to? Ito bang napanood ko? Ito'y kalooban mo? Okay na ba ngayon ng divorce? Okay na ba lahat mga bagay? Di ba namin nakikita yung mga sa social media na nag-feed sa mind natin. Lagi nating iisipin, kung mahal ko ang Diyos, kalooban niya to. Kaya kailangan na lagi tayo nakakarinig ng mabuting balita para na-feed yung mind natin na malalaman natin, aalamin natin na ito ba'y gusto ng Diyos. Mahalaga yan. Mahirap mahalin ng Diyos kung hindi mo alam kung ano gusto ng Diyos. Amen. Pangatlo, pagpapatunay na mahal natin ng Diyos, makikita na sa buhay natin ang mga bunga ng banal na Espiritu. Amen. Kasi yung number 1 na pagkamuhi sa mga kasalanan, nagpapakita na rin yun ng pagbabalik loob sa Panginoon Di ba? Hindi mo mamamahal ang Diyos kung hindi ka muna tatalikod sa iyong mga kasalanan, sa ating mga kasalanan. Yung magpapakumbaba tayo na kailangan natin ang pagpapatawa ng Diyos, ang paggabay ng Diyos. Kapag tayo ay nakapag-confess na, syempre nandun na yung pag-alam kung ano ang mga kalooban ng Panginoon na dapat sundin. At makikita sa buhay natin dapat ang mga bunga ng banal na Espiritu. Kasi, sa sobrang pagmamahal sa atin ng Panginoong Hesus, kahit siya ay nasa langit ngayon, di ba nag-iwan siya ng patnubay? At ano yung patnubay na iniwan niya? Yun yung banal na Espiritu. Ipinagdasal yun ni Kristo sa Ama. Di ba sabi ng Panginoong Hesus, dadalangin ako sa Ama at kayo bibigyan niya ng isang patnubay na magiging kasama nyo magpakailanman. Kung hindi ba natin naabutan yung panahon na si Kristo ay nagkatawang tao at may mga nakakita sa Kanya nung nagkatawang tao siya, magpahalad pa rin tayo sa panahon na ito. Sapagkat di man natin siya makita physically, but yung Holy Spirit na iniwan niya, hiningi niya sa Ama, andito na. Pero bakit gano'n, no? Patuloy pa rin tayong nabubuhay na sinasabi nga para tayong mga buhay physical, pero patay naman tayo spiritual. Amen. Malalaman natin na mahal natin ang Diyos kapag yung mga bunga ng banal na Espiritu na yan ay nasa sa atin. Hindi ba? At ano po ba yung mga bunga na yan? Basa po yan sa Galatia chapter 5 verse 26. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Talagang bidang-bida si pag-ibig, no? Makikita na sa atin yung pag-ibig. Ibig sabihin, mahal natin ng Diyos. Di ba, ginagawa na natin ang lahat. Hindi na natin intindi kung anong gusto natin. Kasi nga, di ba, kung gusto natin maglingkod sa Panginoon, kailangan natin kalimutan ng ating sarili. Kailangan natin mas mahalin siya na higit sa lahat. Kailangan natin magpasan ng ating sariling krus. Ginagawa natin lahat yun dahil sa pag-ibig. At yung pag-ibig na yan, pag nakikita na sa buhay natin, mahala natin ang Diyos. Nagbunga na yung kanyang Holy Spirit na ipinag-iwan dito sa atin para maging patnubay natin. At nararamdaman natin, napapatunayan natin na mahal natin ang Panginoon kapag meron na tayong kagalakan. Bunga yan ang banal na Espiritu. At pagpapakita yan ang mahal natin ng Diyos. Ibang tipong may problema ka, may sakit ka, pero parang wala. Because there's joy in our heart. Ibang tipong naglilingkod ka sa Panginoon kahit mahirap, kahit umuulan, kahit hindi ba pakialam. Ibang tipong kahit pagod ka buong araw, pero hindi ba pag nakakarinig ka ng mabuting balita, yun yung tinatawag na fighting spirit, lumalakas spirito mo. Mahina lang yung katawang lupa mo, pero yung spirit natin, di ba? Iba yung joy unexplainable. Hindi mo talaga mapapaliwanag kapag nandun na yung turay na kagalakan. Amen? Kapayapaan. Peace of mind. Sa gulo ba naman ng mundo, sa mga bagay na nangyayari. Di ba? Kahit sa ibang bansa, may gera, may mga sakuna. Dito lang, sa Pilipinas, di po ba? Mga pagtaas ng bilihin. Amen. Kung hindi natin mahal ang Diyos, nasa din ang kapayapaan. Anong magta-take over dyan? Gusto ng Diablo, mag-worry tayo, mag-worry at mag-worry. Yung hindi pa nangyayari bukas, i-worry na natin lahat ngayon. Hindi natin mahal ang Diyos. Kasi ang pagmamahal, di ba? Nagsisimula yan. Ang foundation yan is trust.
tiwala. Kapag tiwala tayo sa Diyos, magiging payapa tayo. Bakit? Kasama ko ang Diyos eh. Dumating ang bagyo, dumating ang malakas na ulan, mga pagsubok, kasama ko ang Diyos eh. Di payapa. Di po ba? Kaya ako hanggang ngayon, ang dami nating worries, hindi tayo, teka muna, may kulang sa pagmamahal natin sa Diyos. Amen. Ano pa? Ang katiyagaan. Kailangan nagtsatsaga tayo. Amen. Kasi, ang tunay na mapupunta sa langit, yung nagtitiis hanggang sa wakas. Amen. Tsaga, tsaga. Magtsaga tayo. Hanggat nabubuhay tayo, magtyaga tayong magmahal sa Diyos, sumunod sa kanyang kalooban. Sabi nga, pagka may tyaga, may nilaga. Amen? Kabaitan, kabutihan. Yung mga kabutihan na gagawa natin sa kapwa, hindi tayo yun, ha? Huwag natin ipagmamalaki sa ating kapwa yun. Yung mga tipong, pinag-aral kita, tinulungan kita nung nangangailangan ka nung, never do that. Tayo ay nakakagawa ng kabutihan dahil sa Diyos ba? Grace niya yan, habag niya yan. Siya yung may gawa nung hindi tayo. Tama tayo pagmamayari sa mundo eh. Tayo nakikihiram lang, ginagamit ng Diyos na instrumento. Kaya never na sasabihin mo na, ay mabait ako, matulungin ako. No, hintayin mo na lang yung kapwa mo magsabi sa'yo noon. Kasi once na sinabi na natin yon, there's pride. May pride na agad doon, mayabang na tayo kaagad. Amen? At ano pa ang bunga ng banal na espiritu na magpapatunay na mahal natin ang Diyos. Kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Ayun, dyan tayo napapalpak lahat. Kahit ako napapalpak dyan. Self-control. Amen. Dyan tayo kulang kaya tayo hindi namumuhi sa kasalanan at hindi nakakasunod sa kalooban ng Diyos. Masyado tayong walang self-control. Hindi tayo nagiging mahinaw, nagiging pabigla-bigla tayo. Amen. Kaya kailangan, pagka nakikita na natin, ay, parang hindi yata ako nag-chichirya ngayong araw na ito. Yata ako uminom soft drinks ngayong araw na ito. Ay, hindi yata ako nag-chismis ngayong araw na ito. Ay, may self-control na. May pagmamahal na sa Diyos. At lahat ng ito ginagawa natin dahil mahal natin ang Diyos. Hindi natin pwedeng sundin ang lahat ng ito nang walang pagmamahal. Amen. Yung bang sumusunod tayo sa Diyos, hindi dahil natatakot tayo sa Diyos. Sumusunod tayo sa Diyos dahil mahal natin ang Diyos. Kung magkaroon man takot tayo ng takot sa Diyos, yun tinatawag na divine fear. Amen. Mahirap kasi yung sumunod ka lang kasi takot ka. O, parang batas ng tao yan. Ay, hindi ako magpa-park dyan kasi takot ako, baka mahuli ako eh. Di ba kasi may parusa, hindi dahil sa sinusunod, dahil mahal mo o inirerespeto mo yung batas, no? Ay, paglalabas ako, magdadala ako lisensya kasi baka mamaya, di ba mahuli ako, driving without license. Ganyan tayong tao eh. Sumusunod tayo sa mga bagay-bagay kasi may parusa. Hindi, dapat sa Diyos, hindi. Dapat sinusunod natin ang Panginoon dahil mahal natin siya, no matter what. Kay may biyaya man siyang bigay o wala, sinusunod natin dahil mahal natin ang Panginoon. Kasi si Kristo na, ang Diyos na ang unang nagmahal sa atin. Grabe na nga yung pagmamahal ng Diyos. Wala na nga paglagyan eh. Amen. Pero hanggang ngayon, kapos na kapos pa rin tayo sa pagpapakita ng pagmamahal natin sa Diyos. Amen. Ang banal na espiritu, kapalatandaan na tayo ay nasa Panginoon. Kasi ang totoo naman talaga nating labanan sa mundong ito ay spiritual battle. Tandaan natin yan ha. Lagi kong sinasabi na kung ano man yung problema mo ngayon, may problema ka sa trabaho, sa sarili mo, sa pera, hindi yan ang totoong problema. Ang totoong problema natin ay yung spiritual battle. Araw-araw, oras-oras naglalaban yung mabuti at masama sa ating sarili. Amen? At kung hindi tayo magkakaroon ng totoong pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa utos ng mga Diyos, hindi tayo mananalo eh. Sa spiritual battle na ito. Although we have the power, meron na tayong kapangyarihan.
Hindi tayo kayang utusan ng dyablo. Yan ang bunga ng muling pagkabuhay ni Kristo. Nagapinan niya ang lahat. Napagtagumpayan na niya lahat. Ang kahirapan, ang mga pagsubok. Tapos na eh. Actually, talo na talaga si Satanas. Talo na siya. Kaya lang, yung ating free will, ibibigay pa rin natin sa Kanya. Kasi nga, kapos na kapos pa tayo sa pagmamahal sa Diyos. Hindi pa talaga fully yung pagmamahal, kaya hindi tayo makasunod. Pero sabi nga ng mabuting balita, kung iniibig niyo ako, susunod kayo sa mga utos ko. At may reward yun. May reward yun. Ano yung reward kapag sumunod tayo sa utos ng Diyos? Para pagpapakita natin ng mahal natin siya? Anong promise ni Kristo? Na kapag sumunod tayo sa kalooban ng Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo ay sa atin. Mananahan sa atin. Amen? Hindi matutumasan yun ng pera. Kaya nga diba, sa dinami-dami ng mga utos ng Diyos, balik tayo sa pinakasimple at basic para mapakita natin ang katunayan na mahal natin ng Diyos. Ano yun? Love God with all our heart, soul, mind, strength. Yun lang. Focus lang tayo doon. Ay nako, lahat ng utos ng Diyos masusunod natin. Bakit? Ang pagmamahal natin sa Diyos ay buong buo. Buong buo. Hindi sinabi ng Diyos na, hoy, ibigin mo ako. Number 1 ako sa puso mo, ha? Never. Hindi humihingi ang Diyos na ibigin natin siya ng number 1. Kasi pag may number 1, di ba? May pangalawa, may pangatlo. Buo. Para pag buong buo na ang pagmamahal natin sa Diyos, yung pagmamahal natin sa ating asawa, anak, pamilya, bunga na lang yon ng pagmamahal natin ng buo sa Diyos. Amen. Kasi yun, tandaan natin. Ito talaga ang gustong itanim ng mabuting balita sa araw na ito sa atin. Tinatanong tayo, mahal mo ba ang Diyos? Mahal ba natin si Kristo? If we will say yes, dapat, una, namumuhi na tayo sa kasalanan. Tayo na yung umaaray kapag tayo ay gagawa ng kasalanan sa Diyos. Pangalawa, sundin natin ang kalooban ng Diyos. Kung tunay natin siyang mahal. At yun na nga, makita sa atin yung mga bunga ng banal na Espiritu. The joy, the love, self-control, the peace of mind, diba? Kabaitan, kabutihan, kahinahunan. Amen. Pinagninilay tayo ng Panginoon sa oras na ito. Amen. Pinagninilay tayo. Kasi madali lang sabihin mahal mo ang Diyos eh. Pero mahirap ipakita. Yan ang pinakamahirap na part. Oo, hindi madaling sumunod sa kalooban ng Diyos. Pero mas mahirap pag hindi sumunod. Mas mahirap. Kasi meron ka parusahan. Amen. Tsaka ang pagmamahal sa Diyos, diba, buhay na walang hanggan ang kapalit niyan eh. Amen. Kaya nawa, mapagnilayan natin bilang pagkain spiritual natin sa araw na ito na mahal ko ba ang Diyos? Amen. So, I hate sins. Check. Following the will of God, check. Yung mga fruit of the Holy Spirit, check ba? Kapatid, kapag yun, ay, mahal na natin ang Diyos. Diba? Pero kung hanggang ngayon, namumuhay pa rin tayo sa kasalanan, puro gusto pa rin natin ang sinusunod natin, tapos imbis na peace of mind, worry na worry tayo, imbis na joy, o kagalakan, lagi tayong naggalit, nakasimangot, diba? Hindi natin talaga totoo mahal ng Panginoon. Amen. So magkaroon po tayo ng closing prayer. Panginoong Jesucristo, maraming pong salamat muli sa spiritual mong pagkain sa araw na ito. Tunay nga, Panginoon, na madaling sabihin, mahal ka namin. Pero, ang hirap patunayan hanggat ang minamahal namin ay aming mga sarili. Turuan mo kami, Panginoon,
na magkaroon ng kababaang loob na sundin ng iyong kalooban, ng iyong mga utos. Yes, Lord, mahirap, pero walang imposible sa iyo. Ang kapangyarihan ay bibigay mo sa amin, Panginoon. Napagtagumpayan mo ng mundo. You are a victorious God. Kaya, Panginoon, nilalapit namin ang aming mga sarili sa iyo upang maipadamaman namin kahit bagya na mahal ka namin. Na mahal ka namin sapagkat ang pagmamahal mo ay una mo ipinakita at ipinanama sa buong sanlibutan. Isang pag-ibig ng pagpapakasakit. Isang pag-ibig na nagbibigay ng buhay para sa minamahal. Napakasarap mo magmahal, Panginoon. Wala pang nagmahal sa amin ang kamukha ng pagmamahal mo. Nawa, na-appreciate namin yun. Nawa, maunawaan namin na wala nang magmamahal sa amin na higit pa, kundi ikaw. Ama namin, sumasalamat ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming pahintulot sa tukso at ihagya mo kami sa lahat ng masama, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong banal na mensahe, no? Kung bibigyan natin ng summary ang mabuting balita sa araw na ito, mismo na sa bibig ng Panginoong Hesus. Sabi niya, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking mga salita. Iibigin siya ng aking Ama at kaming mananahan sa Kanya. Amen. Napakaganda. Ibigin natin ng Diyos, nasa Kanya na ang lahat. Hindi, kung sino-sino iniibig natin, no? Minsan nabibigo pa tayo eh. Ibigin natin ng Diyos. Itodo na natin to. Kasi mananahan siya sa atin. Amen. So muli, kung di nyo naabutan o naumpisahan ang Monday Gospel, punta na lang po kayo sa aking timeline. Ang Word of God ay Monday to Sunday, alas 8 po ng gabi. And of course, punta din po kayo sa YouTube channel ko kung gusto niyo mapanood yung mga nakaraan pang gospel. Ito rin po natin pagkain espiritual. Huwag po natin pabayaang lumagpas ng isang araw na hindi nakakain ng ating espiritu ng spiritual food. Mahalaga po yan sapagkat hindi lang naman tayo katawang lupa. May espiritu tayo at may kaluluwa tayo. Araw-araw tayo nagkakasala, kaya dapat araw-araw tayo makarinig ng mabuting balita. Pakishare na lang po itong Monday Gospel sa inyong timeline bilang pagsunod sa Great Commission ni Jesus Christ na ipalaganap ang mabuting balita. Lalo na ngayon, napakadali na, no? Sa social media. Amen. So muli, maraming pong salamat, and to God be the glory.